Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpa. Wala na pong iba, si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, so pag-uusapan natin yung outfit of the day ng ating pong Chinita Princess sa Showtime. Meron kasi tayong napansin sa kanya na suot-suot niya. And talakayin natin yan bilang tayo ay mapagbigay ng mga kahulugan sa bawat detalye, lalo na pagdating sa Kim Pao. So ito, talakayin natin yan at maghimlay-himlay tayo lahat. Bahala na kayo dyan. Maghimlay sa update natin ito. Anyway, bago tayo start, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And bilang pasasalamat sa ating mga kakimpaw na nakasubaybay po parati sa atin, narito at meron po akong mga ilang komentong napiling basahin para ngayong gabing ito. So, ang una pong comment mula kay Madam Mila Carillo. Magandang gabi, Madam Mila. Ang sabi niya rito, alam mo, Ma'am Gandara, kasal na lang ang kulang kay Pao. Yon ang wala sa kanya, kay Paolo. Kaya bilis-bilisan mo kasi nasa edad na kayo ni Kim. Kaya dalian nyo na, sayang ang panahon kasi papanis yan. Papanis yan kung patatagalin nyo pa. Mababaliwala lang ang mga pinagpaguran. Sayang ang lahat ng hirap nyo, Kim Pao. Kayo ang may alam sa buhay. Na ang pangarap makamit na ang lahat na matagal nang inaasam-asam nyo sa buhay family. Kaya Kim Pao, ang panahon lumilipas na. 2026 years old ka na, sayang. 26 years old ka na, sayang. Andito lang kami, Kim Pao, solid senior, laging tapat at tiwala lang sa lahat. Si Lord, gabayan nyo kami lagi. Sa araw-araw ninyong gawain dalawa, love always finds, solid senior, laging blessings dumarating sa buhay. Pray always, ingat lagi, Kim Pao. So, ayan, alala ko tuloy yung sinabi nga ni Paolo Avellino, yung malapit na yung birthday niya about sa gifts. Kung material na bagay naman kasi talaga, meron naman na siya nun eh. Meron naman siya, lalo na yung mga bagay na gusto niya. So, sabi nga ni Kim Chiu, mahirap si Paolo regaluhan. Sabi naman ni Pao, yung mga simpleng lang naman, bagay like kinakailangan. At ngayon, nalimutan ko yung term na ginamit ni Paolo Avellino. But, parang ibig sabihin niya dito, something na wala pa siya. And ano bang something na wala pa naman si Paolo Avellino? Parang namang love lang naman at asawa. Why? So, ayan na nga, yung comment ni Madam Mila Carillo, parang patungkol nga dito yun. So, patanda na rin daw ang Kim Pao and alam naman na po siguro nila kung ano yung gusto nila sa buhay, gusto nilang mangyari, etc. So, baka daw mapanis pag pinatagal pa. Baka kung ano-ano pa ang sumalubong sa kanilang mga pagsubok sa buhay, etc. Anyway, ayun na. Good luck na lang. Good luck na lang sa mga Kim Pao fans kung ano yung magiging desisyon nila Kim and Paolo kung paiintayin pa ba tayo ng 2026. 2026. Worst niyan, 5 years from now pa pala, no? Yung nag-aasam lahat ng mga fans na after this The Alibay, maglalaylo na sila at asikasuhin naman ang ilang mga bagay-bagay, aspeto ng kanilang buhay, kagaya ng pagsisettle down, ganyan. Tapos sa 2026 pa pala. Tapos 5 years from now pa pala. Huy, ang tagal nun.
Kakayanin pa kaya ng mga Kim Pao fans magantay ng ganun katagal? Kailan nga kaya darating sila? Dahil si Kim Chiu sa ganyang piece ng buhay niya, ano? Grabe, mas excited pa talaga yung mga fans. Pagkataon yan, baka hindi lang lechon. Baka sa sobrang tuwa, sagutin pa ng mga fans yung reception. Sila na yung sasagot sa reception. Anyway, sabi naman ni Maura Barkin, maganda ring gabi. Mukhang ngayon ko lang nabasa yung comment nyo dito sa ating channel. So, good evening, maganda ring gabi. Ayan, totoo naman, nakakatanggal ng stress ang Kim Pao. Nakaka-stress ang Kim Pao. Ang laman ng sipi ko, karamihan Kim Pao ang laman. Pag may balita tungkol kila Kim Pao, nakaabang ako. Naku, parang halos lahat naman ata. Kaya nga tinatanong ko, lalo na kapag may event ang Kim Pao, kamusta po yung storage ng phone nyo? Puno na ba? Lalo na kapag may event sila Kim and Pao, ang hirap kaya mag-delete, guys. Lalo na yung moment na halimbawa, kayo mismo nandoon, kayo mismo pinanood sila live, ganyan. Ang hirap mag-delete memories kasi yan eh. Yung iba nga, wallpaper pa, hindi ba? Na lang natin, post sa FB, then pwede, pero ang hirap pa rin mag-let go eh. So, sa true kayo dyan, halos lahat ng laman nating phones ata, puro larawan po ng Kim Pao. Kamusta pa naman ako, di ba? May pictures na, may videos pa, san ka pa? Abang-abang, araw-araw talaga ng update, and hindi po talaga nananawa sa kanilang dalawa. Paano ka mananawa? Sila nga yung stress reliever ng lahat ng mga Kim Pao. Sila po yung happy pill ng mga seniors natin. Paano ka mananawa? And at the same time, hindi naman talaga nakakasawa. Lalo na kung beauty lang din naman ni Kim Chiu at kagwapuhan ni Paula Avellino ang iyong tititigan, hindi ba? Sabi naman dito ni Madam Helenita, katalasan ako, si Madam Helenita, medyo nagtatampo na sa atin. So, eto na Madam Helenita, sabi niya, Gandara, good evening. Hindi mo na binabasa yung comments ko. Charot. Palagi akong nanonood sa vlog mo. Ako, thank you so much, Madam Helenita. Katalasan, pasensya na, medyo natatabunan na kasi ang dami na nagko-comment sa atin ngayon. So, ayan. Palagi ako nanonood sa vlog mo. Kim Pao forever, may inspiration dito sa Paris, France. Ang Kim Pao lang kaligayahan ko. Nag-online mass nga ako. Pinag-pray ko ang Kim Pao na sana hanggang dulo sila pa rin. 1 week po akong nanonood ng It's Showtime dahil nandoon sa Idol Kimi. Sana mahalin niya si Kim ng buong buo. God bless Gandara. God bless to Kim Pao. Hindi ako sa bashers. Ingat kayo dyan dahil may bagyo. Yes, true. Grabe yung panahon natin ngayon, Madam Helenita, katalasan. Dito pala sa nasa Paris pala kayo. Dito sa Pilipinas, ako, ingat mga ka-Kim Pao, ha? Samantala, eto na nga. Alam ko inaabangan nyo na tong update natin na to. So, eto ang pag-uusapan natin. Ang OOTD ni Kimi. So, ang ganda ni Kim Chiu. Ang team niya ngayon is black and red. Hindi niya lang suot yung kanyang necklace na key na gustong-gusto kong nakikita talaga naman. Namumula-mula, namumuso-muso yung mata ko pa nakikita yung kwintas ni Kim Chiu suot-suot niya. Anyway, dahil nga isa sa inaabangan ko ay kung suot ni Kimi ang kwintas, napansin ko tong red tie na niribon niya na suot-suot. So, to? Yung parang sinadya na hindi. Baka yun talaga yung style niya. Pero red string Alam nyo, nabasa ko na alam niyo naman bilang tayo po ang mga ka-Kim Pao natin ay mahilig magbigay ng mga kahulugan sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating po sa Kim Pao. Grabe ang big deal po nitong tie na to, nitong suot-suot na necklace ni Kim Chiu, lalo na yung red tie na yan, red string yan, matuturing nga daw po ito na red string of faith. Alam nyo ba ang meaning noon? So syempre may naghanda tayo, pero parang pag nyo naman, pag pinakinggan nyo naman ay matik naman na, diba? So parang hindi naman tayo lahat dito
inosente. So, ang red pumasok agad sa isip ko talaga, ay, grabe naman talaga ngayon. Yung sa love, yung meaning. And ito para maunawaan pa po ng lahat, the red string of fate. The two people connected by the red thread are destined lovers, regardless of time, place, and circumstances. This magical cord may stretch or tangle, but never break. This myth is similar to the Western concept of soulmates or a destined flame. So, ayan, pumapatungkol sa pag-ibig. Soulmates, destined flame. Para sa mag-asawa, ito pag naririnig ko, red string, mag-asawa eh. Ganun yung nasa isip ko agad-agad. Anyway, nako-connect nga ito sa Kim Pao because of the red na nakatali sila. Nasuot-suot ni Kim Chiu bilang kanya pong palamuti sa kanya pong leeg. And napaisip ako, hindi pa po yung red string red string of fate ay yung nakatali sa daliri kagaya niyan. Di ba yun yung sa pag-ibig, yung invisible di siya nakikita. Red string, yun eh. Pero alam niyo na pa-research ako kasi kino-connect ka siya sa Kim Pao. Ayan, a red string necklace hindi kasi sa daliri, nasa leeg kasi ni Kim Chiu, papaisip ka din, di ba? A red string necklace or bracelet often symbolizes the red string of fate. So, konektado pa rin po pala. A concept rooted in Chinese and Japanese mythology, it signifies a connection between two people destined to be together, regardless of time, place, or circumstances. This invisible cord, invisible nga siya, is believed to be unbreakable, though it may stretch or tangle, and represents a deep spiritual bond. So, ayan guys. Ngayon si Paula Avellino, hanapin niyo naman kung meron ding pa red string. Baka naman may suot na naman siya, bracelet. Ngayong Monday na to. Uy, Monday, good morning. Happy Monday po sa lahat. Napakagandang bungad naman ito. So, ayun kayo guys, ano inyo masasabi patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ang aking update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa mga susunod ko pa pong chika. Maraming salamat.